Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to Woman Up. Kasama po natin syempre ang ating maritime lawyer na si Attorney Carmela Magpantay. Good afternoon, Attorney! Magandang hapon uli ho sa inyo lahat. Nandito naman kami para ipaabot sa inyo kung ano man yung mga updates sa atin. Oo, warning lang. Attorney, flex ko muna ang aking t-shirt, Bataan. Alam mo, isa ito sa mga misteryo sa buhay ko talaga. No? Kasi may nagpadala nito sa office, pero hindi naman sinabi kung kanino galing, nakalagay lang para daw sa akin. So sino man nagpadala nito, thank you. At saka kaway-kaway sa mga taga-Bataan. Alam mo kasi, attorney, natira din ako sa Bataan dati doon ako elementary. Kaya taga-Bataan din ako. Kaya hello sa mga taga-Bataan. Oo, lumibot-libot eh. Iikot. Anyway, attorney, kamusta naman ang iyong nasa office ka na ngayon? Kamusta ang transition? Naninibago, syempre. Nasanay tayo nasa loob ng bahay. Parang kakaiba pag lumabas. Although, makikita mo kasi na hindi ganun ka-traffic sa kalsada, unlike before, bago nagkaroon ng COVID. Pero, magtataka ka pa din kasi, nasa MECQ tayo tinatawag, pero wala kasi pa rin pagbabago doon sa cases ng mga bago natin ng COVID, no? Kaya, magtataka ka kung bakit ang dami pa rin tao sa labas. Diba? Kasi, hindi pa po safe lumabas kahit sinabing modified ECQ lang to para pagbigyan yung mga ibang industries na kailangan makapasok at magtrabaho. Kasi kailangan lalo na yung mga na-identify na sinasabi mga frontliners din daw kasi nalilimit tayo mag-isip na frontliners are health workers only or those who are rendering services sa groceries, sa pharmacy, sa diba? Meron pang iba na na-acknowledge or dapat na-acknowledge na frontliners din sila. Kasi kailangan din sila para mag-continue yung ating availability ng mga pangangailangan natin, no? So, hindi ibig sabihin dahil MECQ, pwede nang lumabas. Hindi pa rin po. Wala pa pong gabot. Although may nilabas na may mga vaccine na din, pero hindi pa po nasa-circulate fully. At kung makikita mo nga, yung sa DOH, di ba, na update, pataas pa tayo ng pataas yung mga cases. So, hindi nagbabago, nandun pa rin sa 200 plus, 100 plus. Hindi nga bumababa ng 100 plus yung cases natin per day, di ba? Attorney, may mga nagtatanong kasi kung bukas na daw ba yung mga manning agencies ngayon? Bukas na yung manning agencies, pero based sa guidelines na nilabas ng MSPI, kasi under tayo yung MECQ na tinatawag, no? Modified ECQ na tinatawag. 50% lang ang ina-allow. Ibig sabihin, mag-operate yung mga manning agency 50% of its normal capacity. So, ina-address muna yung importante. So, hindi pa po pwedeng, pag gusto nyo mag-report anytime para mag-follow up sa agency or mag-apply, wala pa pong gano'n. Hindi pa. So, nag-operate ang mga agencies ngayon kasi although before, kailangan, like yung mga umuuwing mga seafarers natin, kailangan may mag-asikaso sa kanila. Sa ngayon kasi, mangilan-ngilan, meron ng mga pinapadala abroad, no? May mga dinideploy na mangilan-ngilan. Pero hindi pa full yung ginagawa na pagdideploy ng mga seafarers. Ano ba yung basis daw ng kasi may mga seafarers na nagtatanong paano naman daw yung mga nasa probinsya na paano sila babalik dito kung kailangan na sila ng mga manning agencies nila? Okay. Yung mga manning agency, pag kailangan na i-deploy yung seafarer nila, tatawagan yan personally, no? Tatawagan sila mismo, kukontakin
At meron pong proseso kung paano sila makakarating dito sa Manila. So, na may in coordination with OWA also and Marina, tapos yung LGU nyo, meron po yung proseso kung paano kayo makakarating ng Manila. So, bibigyan kayo ng instruction ng inyong agency. So, hindi pwedeng basta naisip nyo lang na pupunta kayo. Meron pong transportation na ipoprovide kasi hindi pa nga allowed yung public transportation, di ba? Hindi pa ina-allow. So, meron pong naitalaga na mga transportation para dun sa purpose na yun. Kung kailangan mo mag-report sa agency para ma-deploy ka, kasi kailangan ka ma-deploy sa iyong employer, meron pong means para makarating sa Manila. At kaya may mga procedure din po. Although, yung guidelines talaga in writing, inaayos pa. Ang pinaka-basic ngayon is kailangan din masigurado na negative sila sa COVID. Yes. No? So, magkakandak pa rin ng test sa kanila to ensure na negative sila bago sila umalis sa Philippines. Anong klaseng test yung pinapagawa sa kanila, attorney? Ang pinaka-accurate kasi na test yung RT-PCR na tinatawag, no? So, walang iba. Kaya, yun ang kailangan gawin. So, may mga, may mga testing centers na na-accredited ng DOH. Yung pa lang ang pwede natin gamitin. So, ang pinakasunod na nagtitest na malaki ngayon, sunod sa RITM is yung Red Cross. Meron ang Red Cross na inalabas na if you wanted to have that test, pwede ka individually, pwede ka mag-request ng schedule para matest ka nitong sa COVID natin. Swab testing, yung tinatawag na swab testing. Galing kay Arnaldo Agustin Castro. Good day mga ma'am, watching your program from MV Prosperity for All. More power to all of you. Good day din po, sir. Ingat po kayo dyan. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Then Captain Edgardo Flores, see you tomorrow, Cap. Tsaka kay Marivic Adan, hello, good afternoon. Tsaka kay Riza Labra, hello, good afternoon. Maayong adlaw diha sa Davao. Hi Riza. Attorney, ano ba yung mga big change so far, yung mga changes sa processing? Kasi syempre hindi naman natin i-expect na back to normal talaga yung processing ng paano pag-alis tsaka pagbalik, di ba? Ano yung mga changes so far? Unlike before, from your province or from your home, diretso ka sa manning agency para mag-report. Ngayon, madami kang kailangan daanan. From LGU, na pwede kang lumabas sa inyong hometown or sa province mo. And then, of course, yung transportation, kasi wala pang mass transportation na ina-allow. So, kailangan din i-coordinate yun at sigurado dapat may sasakyan ka papunta sa yung manning agency, sa office ng manning agency mo. At the same time, syempre, sinasabi ko nga kanina, kailangan siguraduhin na negative ka din sa mga test na ginawa for COVID, no? To ensure na hindi ka positive for COVID bago ka man lumabas sa inyong bayan. So, yun ang madadagdag dun sa pagbabago sa deployment sa ngayon. Nakikita namin hindi lang kasi while we are under community quarantine, no? Parang lalagpas pa to sa lahat ng deployment probably for this year, i-require na mag-conduct ng test na yun at i-ensure na negative bago ma-deploy yung mga ating seafarers. Other than those requirements, syempre, yung normal na requirement na may mga certificates ka na valid, visa, kung yung pupunta mong country nangailangan ng visa, yung normal, madadagdag lang yung requirement ng COVID testing. How about sa attorney, yung mga may tanong galing kay Juvie. Hello, good afternoon po. Hi Juvie, good afternoon. Nag-pop out bigla sorry. Attorney,
may mga nag-ano kasi kung yung test daw nila, yung swab test nila, ilang araw na more than 1 month na daw sila sa quarantine. Pagdating nila dito sa Maynila, hindi pa rin daw dumadating. Ano daw po ba, ano yung pwedeng gawin doon? Sa mga seafarers kasi, ang gumawa ng test, Red Cross, na inayos ng ating Coast Guard, no? Although may mga ibang agency na kumuha sila I think, kumuha sila ng ibang testing centers, pumunta sila doon sa ibang testing centers, doon sila humingi ng test. Pero majority ng mga test, especially yung mga naka-quarantine na ating mga seafarers, Coast Guard ang nag-arrange noon in coordination with Red Cross. So Red Cross yung gumawa ng test, sila din yung syempre maglalabas ng result ng test. Ngayon, sa dami ng mga na-test, nagkaroon ng konting, sabihin natin, technical difficulties sa pag-aayos ng mga probability data. In fact, may mga cases na test nung May 3 kasi nagsimula actually yung Red Cross is May 3 yung testing kasi yung requirement ng mandatory testing ng swab testing ay ngayon ng May, no? So, may mga May 3 na hanggang ngayon wala pa rin result. At yung mga nakuhanan ng test ng mga specimen nung May 11, May 12, meron ng mga result ngayon. So, tataka nga naman sila, bakit nauna pa sila kaysa dun sa mga naunang test sa May 3? Nag-try po tayong tanungin. Itanong natin sa Red Cross, bakit ganon? Ang sabi nila, nung una, magulo yung pagsasubmit sa kanila ng mga specimen. So, pati syempre, yung pag-record nila, hindi rin maayos, kaya nagkaroon ng konting delay. Although ina-assure naman nila na lahat, sabi daw, pagka hindi ka tinawagan within 48 hours, at least makampante ka, kasi ibig sabihin nun negative ka. No? Kasi pag positive ka within 48 hours, kukunin ka na kung nasaan ka mahotel. Grabe naman yung kukunin ka na. Oo, kasi dadalhin ka doon sa quarantine facilities for those who are tested positive. So, parang hindi na kayo makahawa pa sa iba. Siyempre, magkakaiba yung quarantine facility ng asymptomatic sa symptomatic, no? So, kasi marami tayo ng mga asymptomatic na nagpa-positive. So, pag inulit yung test, normally sa mga asymptomatic, inulit yung test, nagdi-negative na sila. So, pwede na. Attorney, kasi may mga, syempre, merong mga iba na nandun pa sa labas, meron mga papunta-uwi pa lang dito. Based on the new guidelines, pwede mo bang ibigay sa amin yung step-by-step pagdating nila galing sa labas, kung ano yung kanilang mga proseso na pagdadaanan? Okay. Base sa nilabas ng OWA, pagdating nila sa Pilipinas, automatic magkakaroon na ng testing. So, pagdating nila sa airport pa lang, meron syempre mga area doon na magte-test, iti-test sila, yung tinatawag na swab testing. Red Cross at saka syempre, Coast Guard ulit ang nagpa-facilitate nito. At habang naghahantay sila sa nalumabas yung result ng swab testing na ginawa, ilalagay muna sila sa mga quarantine facilities. So unlike before na automatic 14 days quarantine ka pagdating mo sa Pilipinas, ngayon hindi na. Kasi pag lumabas yung result mo, the moment lumabas yung result mo na negative, pwede ka nang umuwi sa inyo. So paano ka ngayon uuwi? Diba? Kasi ngayon walang mass transportation. Inayos na rin siya ng Coast Guard. Merong mga like to go, may mga Cebu Pacific na tayo, na mga flights. At yung pag-schedule doon, base doon sa paglabas ng result na negative. Pagka meron ka ng result na negative,
yung ating Coast Guard, ini-schedule na nila yung ating mga seafarers kung saan man sila pauwing provinces. Okay? So, syempre, habang wala pa yung result ng test na ginawa sa kanila, nandun muna sila sa quarantine facilities. OWA ang nagpa-facilitate nun at ang ating Coast Guard. May mga cases na rin tayo na direktang umuwi sa Cebu, no, from abroad. Ganun din ang ginagawa. So pagdating sa airport, may gagawing test sa inyo, swab testing, and then habang naghahantay ng result, sabi nila ang pinaka-normal na pag-release ng result is within 2 to 3 days. So expect nyo na within 2 to 3 days ang quarantine. Kaya lang may mga cases nga na nildelay, so baka lumagpas doon. Pero ang kagandahan, pagka lumagpas na kasi sa yung result na negative, pwede na silang umuwi. At yung Coast Guard ay nakikipag-coordinate sa specific local government unit para sila makauwi sa bayan nila. So, coordinated talaga with Coast Guard Yes. and with LGUs. Yes. Oo. Hindi sila pwedeng lumabas. Yung mga LGU na nagsasabing nagugulat sila na may padating na OFWs. Medyo. Hindi po. Parang, kasi ina-arrange yun. Kaya nga, hinuha na ng Coast Guard yung pag-arrange ng pagpapauwi sa mga seafarers para isa lang yung nag-attend. Tapos, sila ang nag-coordinate sa DILG para yung specific local government unit masabihan na, oy, may mga darating kami, ganito, na mga seafarers, uwi sila, at ano yung condition nila. At hindi kasi sila basta-basta pa uuwi na pag negative result, sasabihin mo negative, no? Meron certificate na ini-issue mismo na nagsasabi na negative sila sa COVID based on the test conducted nung dumating sila. Kaya hindi pwedeng sasabihin na or hindi tatanggapin kasi merong in writing. Attorney, may nagtatanong, ma'am, paki-contact naman sa Navigator kung kailan magre-resume ang practical assessment nila. Naka-enroll na po ako bago nag-lockdown. Kasi required ito sa pag-renew ng COE at COC for Master Mariner. Yung ating marina po gumagawa ng guidelines. Ayan, may mga nilabas na din silang guidelines para dyan. At nag-specify na rin sila, no? May skeleton na din sila na nagtatrabaho sa marina para i-attend yung mga ganitong mga cases. Pero yung sa money agency, nakikipag-coordinate po sila sa mga money agencies, lalo na kung ano yung mga kailangan gawin at kailangan na importante immediately ngayon. Pero kasi, sabi ko nga, kung mas inuuna syempre nila yung sigurado na may aalis, may schedule na ng pag-alis. Yung mga ganitong hindi pa in preparation pa lamang sa pag-alis, hindi pina-prioritize ngayon. So pag na-lift yung quarantine, syempre, babalik sa normal at lahat ng kailangan na ginagawa natin before in preparation for deployment, magiging available na sila lahat dyan. Galing kay Arnaldo Agustin Castro, what is the best test to expedite the results? May option ba na meron po. Merong mga private hospitals na nagka-conduct ng swab testing. Sa ngayon, ang alam ko yung Makati Medical Center, they have their own testing. They are accredited by the DOH. St. Luke also, Chinese General Hospital. Siguro, Aryan, ipopost natin mamaya yung mga listahan ng accredited testing center ng DOH. Sila lang yung pwedeng mag-conduct nitong test na to. So, dito sa mga private hospitals na to, mas mabilis yung result nila kasi hindi dagsa yung nagpapatest sa kanila. At saka, ang problema nga lang, syempre, mas mahal sila. Mas mahal yung cost. Sino ba nag-shoulder nun, attorney? Para dun sa, syempre, sa ngayon, based sa guidelines ng OWA, yung mga darating, OWA. Yung mga naka-quarantine na before, yung manning agency ang
kumbaga inobliga ng ating pamahalaan na mag-shoulder ng test. But then again, yung ating Coast Guard, in coordination kay Red Cross, sila yung nag-shoulder nung cost. So pag ang individual nag-register sila o humingi ng test sa ibang testing centers, hindi coordinated with Coast Guard, sila yung sasagot na. Galing po kay Mandy Rigma, wala po ba high-risk salary ngayon para sa mga marino? Wala pang binibigay. Walang nilalagay, wala pang resolution or circular or memorandum na lumalabas sa PUA regarding that. Galing kay Alma Alforque, Ma'am, paano po ang nasa Manila po na nagtitraining tapos uuwi sa mga probinsya? Ayun. Kailangan din ulit maki-coordinate sila sa Coast Guard at saka ang kailangan kasi makakuha din sila ng negative na test result ng yung sa swab test, no? Kapag may negative sila test result, pwede nilang dalhin yon sa Bureau of Quarantine at yung Bureau of Quarantine mag-i-issue sa kanila ng certificate na pwede silang umuwi sa kanilang province at i-coordinate sa Coast Guard yon para mabigyan sila ng schedule pag-uwi sa probinsya. Maaari din siguro humingi sila ng tulong sa kanilang manning agency sa pag-coordinate sa Coast Guard kung sakaling meron na sila ng result na negative sila at nabigyan na sila ng certificate from the Bureau of Quarantine. Okay. Hi, Ash. Nanonood pala si Ash ngayon. Hi, Ash. Ingat ka lagi. Love you. Miss you. At saka kay Marie Flor Gran. Hi, Marie Flor. Bayong adlaw ni mo diha sa Bohol. Galing naman kay Elmer Lorenzo. Good day po. Mag-expire ang COC ko, Engine Management Level, this coming September 2020. Paano po ma-renew this time? TY in advance. Pwede po kayong mag-open sa website ng Marina mismo. Meron na po silang guidelines na nilabas sa pag-renew ng mga licenses. Kaya lang sabi ko nga po, syempre, pinaprioritize po nila yung mga aalis. Yung mga, syempre, meron ng kontrata na may schedule na kung kailan ang pag-alis. At the same time, may mga manning agency po na tumutulong sa mga seafarers sa ganyang concern. Pwede nyo rin kontakin yung manning agency nyo kung anong pwedeng itulong sa inyo. Sa pagkukontak sa Marina, no? Opo. Galing naman kay Daryl Amatong. Ma'am, paano po kami makakauwi sa province namin? Kaming mga naabutan ng lockdown sa Manila na nag-process sa aming mga documents. Gusto na rin namin umuwi dahil malabo pa ang crew change. May advice po ba kayo dyan, Tori? Sabi ko kasi, importante yung meron kayong result na negative ng swab test. Pag meron kayo nun, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong manning agency para makakuha ng certificate from the Bureau of Quarantine at saka may coordinate sa Coast Guard na maisama kayo dun sa schedule ng mga flights pauwi ng inyong province. Galing kay Princess Alena. Ma'am, pag bagong uwi OFW na seaman, pwede pagpa-rapid test na lang, di na swab test habang nasa airport pa? At if negative, at paano po gagawin? Ihahatid po ba sila sa bahay sa Laguna? Sabi ko nga po, mandatory na po ngayon yung swab testing sa airport pa lang. Wala pong option ngayon yung seafarer kung gusto niya swab testing or rapid test lang, no? Lahat po ng seafarer na OFW na umuwi, swab testing talaga. At habang hindi pa po yun lumalabas, dadalhin kayo dun sa quarantine facilities na naitalaga ng ating OWA at Coast Guard. At saka siguro kung depende din. Kung hindi taga Laguna, hindi rin sa Laguna. Joke lang. Hi Gladys! Hi Sarah! Hi! Kamusta? Attorney, meron ka pa bang ibang mga bilin para sa ating mga marino na parating o paalis? Okay.
dun sa mga paalis, no, kukontakin kayo ng manning agency nyo pag meron ng sigurado na aalis kayo. Alam naman natin ngayon yung cruise industry malabo pa, no? Although may mga ibang manning agency na meron ng instruction sa kanila to prepare yung mga identified na crew na syempre naaalis. At the same time kasi, kahit cruise industry siya, meron tayong tinatawag na deck and engine department. Hindi pwedeng maiwanan yung barko na walang tao kasi kailangan meron din, di ba, may nagpe-maintain sa kanila. So, may mga mangilan-ngilan pa rin na dinideploy kahit sa cruise industry sila. Pero yung sa hotel na tinatawag, hotel department ng cruise industry natin, wala pang advice. May mga mangilang-ilang ship owners na nagsasabi by July 1, mag-start na yung operation ng cruise industries. Pero hindi natin kasi alam kung ano pang changes or sana bumuti na ang sitwasyon natin, di ba? Pero dun sa ibang tinatawag na conventional vessels, like cargo and tankers, siya yung in-identified actually na frontliners din kasi sila yung nagdadala ng ating mga goods na kailangan natin. Kahit nasa bahay tayo, hindi pwedeng hindi tayo kumakain. Kahit nasa bahay tayo, hindi pwedeng hindi tayo nagluluto, di ba? So may mga pangangailangan pa rin tayo na pinoprovide ng mga nagdadala na itong mga crew natin na nasa conventional vessel na tinatawag. So, pag kailangan pong i-deploy kayo, tatawagan kayo ng manning agency at ibibigay sa inyo ang instruction kung anong dapat nyo gawin. Intindihin lang po mabuti kung anong kailangan gawin. Hindi po pwedeng pupunta kayong basta-basta sa opisina ng manning agency kasi hindi pa po in full operation ang ating mga manning agency base doon sa guidelines na binigay sa resolution na nilabas ng ating IATF. 50% pa lang ang inaalaw nila to operate sa mga manning agencies. So, mag-antay-antay, nabago na ang ating sitwasyon, may mga mas madagdag na mga industries na pinayagan na magtrabaho. Pero sabi ko nga, hindi ibig sabihin okay na ang ating sitwasyon, no? Wala ng COVID, meron pa din. Kaya sobrang pag-iingat pa rin ang kailangan. At hindi pwedeng basta gusto nyo lumabas, ilalabas na tayo. Hindi pa din. So, sana tiis pa din. Attorney, speaking of tiis, sa tingin mo ba, para sa'yo, magiging advantage ba? Kasi di ba napansin ko dun sa maraming mga nagtatanong na mga gustong umuwi dahil nga dun nga daw sa problema sa crew change. Advantage ba para sa mga seafarers na nandito sa Manila, mas mapaprioritize ba sila ng mga manning agencies na kung nandito sila sa Manila versus kung nandun sila sa malayong probinsya? Sa tingin ko, medyo may factor yon kasi ang kino-consider lagi ng deployment is yung availability ng tao. Kung mabilis ka, na available ka, andiyan ka kaagad, na makakaalis. At syempre, in consideration na hindi expired yung mga lisensya, yung visa, lahat ng travel documents available at hindi expired. Malaking bagay yun. Syempre, mas pag tinawagan ka at available ka, hindi na magtatawag ng ibang tao pa yung di ba, yung money agency para for the Oo, kasi maghahagilap din ng tao yung mga manning agencies yan kung kailangan. Kasi may nagtatanong si JV Bonfero kung allowed na ba yung crew change. May, naman, no? Meron pa unti-unti, pero hindi pa in full operation. So, in fact, yung iba, na-extend pa rin sila. Kasi ang problema kasi natin is the transportation. Wala pang allowed na in fact, yung mga parating sa atin, sa Philippines, nililimit pa rin lang kung ilan yung numbers of people na inaalaw of passengers na pwedeng dumating sa atin. Kasi dahil ni-require na nga yung swab testing. Kung lahat ng darating is a swab testing at iaalaw mo sila lahat, baka malamang tumambak sila sa airport kasi
Kaya kinoconsider yon, ilan yung capacity ng pagkakandak ng test, ilan lang yung pwedeng i-accommodate. Kaya yun lang yung inaalaw ngayon na dumating dito. Attorney, may mga panel pa tayong questions. Galing kay Alan Balibol Colloquio. Pakis-specify anong docs ang ipapakita in case pinatawag ng agency, yung sa mga checkpoints daw. Oo. Yun nga. Kino-coordinate yon syempre, sa local government unit. Tapos, sa ating marina din at saka Coast Guard kasi nga wala pang transportation. So, ang gagamitin yung transportation ay yung mga kinuha o yung in-schedule ng Coast Guard at saka ng ating OWA. Ang kino-consider actually is yung mga nagdadala ng mga repatriated sa provinces nila. Yun din syempre yung babalik ng Manila. So, doon i-coordinate. Kaya, manning agency yung gagawa sa inyo niyan at i-advise kayo kung anong kailangan yung gawin. Kasi minsan kasi pabago-bago rin yung requirement. Pero ang sigurado dyan, syempre, yung negative kayo sa COVID at pwede kayong lumabas kasi may requirement ng deployment sa inyo. Galing kay Pedro Recato, ma'am, paano po yung medical ko? Ma-expired ng June 10. Pinapapunta na ako sa Maynila ng agency para pending pa medical ko. Yung ating mga pre-employment medical clinics ay hindi pa yata fully operational din. No? Mm-hmm. So, yung money agency, alam niyo naman yung money agency minsan ang nakakaalam kung saan kayo magte-test. Kasi normally sa seafarers, ang principal yung nasa-shoulder ng cost ng pre-employment medical examination. So sila rin ang nakakaalam kung saan medical facility sila mag-test. No? Kaya sila din yung magsasabi kung talagang tinawagan siya na mag-report sa manning agency niya dun sa tinatawag na medical test, ibibigay sa kanya lahat ng information na kailangan niya kung paano siya makakarating ng Manila. Kasi yung money agency din niya mag-arrange ng transportation para sa kanya, para makarating ng Manila. Okay. Maraming salamat, Attorney Mel, sa iyong mga sagot. Kasi yun yung mga common na tinatanong talaga ngayon. And I'm very sure in the future, meron pa tayong mga live updates. Every Monday po kami ni Attorney Mel, kaya live po. So kung may questions po kayo, paki-ready na lang po. Attorney Mel, any last messages? Malapit na, MECQ na tayo. Sana mawala na yung lahat na letters na yan. At back to normal na. Sana napagtiisan po natin lagpas 2 buwan. Ang galing natin kumapit, di ba? So, kapit pa rin. Magaling din daw kumapit yung virus. Oo nga. Pero ayun nga po, tandaan niyo po na kung halimbawa nandito pa kayo sa Maynila at okay yung mga documents ninyo, pero naka-register na nasa yung address niyo as nasa province, let your agency know din. Siguro tawagan niyo yung office or something para malaman nila na nandito kayo sa Manila. Medyo, sabi nga po, ito rin din, naririnig ko din po sa ibang mga agencies, talagang advantage kung nandito kayo sa Maynila kasi hindi na po problemahin no agency kung paano kayo makakapunta dito. So, yun lang po. Ingat po kayo lagi. Stay safe. And tomorrow, samahan niyo po kami sa Kapihang Marinero kasama si Engineer Ramirez, si Captain Bert Sabay, si Chief Gascon, at syempre si Captain Flores. Good afternoon po. Bumanap! Bumanap! Bye! Bye!